Dami yung pagpapaalam ni Brother Paz. Kami sa likod yung nangiyak-ngiyak na yun. Okay, yung pong nabanggit ni Pastor kanina, actually nung Thursday, meron po kaming prayer gathering ng mga pastor sa Quezon. Ako po ang unang nag-testimony. Okay. Yeah. Yung isang pastor na nag-testimony, kapatid po ni Pastor Bal, Belqueses, at narinig nga niya yung testimony ko, sabi niya, Pastor, medyo simula na yun sa iyo, sa akin talagang grabe daw. Nung magsimula siya sa Chaong Quezon, ang Chaong Quezon malapit sa Dolores, Quezon. At ang Dolores is spiritual, puro spiritism. No, ang Dolores, Quezon. Kaya halos wala na nagtatagumpay na gawain sa Dolores, Quezon. Talagang pagkamahal na araw, diyan nagpupunta yung mga may anting-anting. Diyan dumadaan, maakyat ng Balahaw. So ngayon, sabi niya, nung mag-start siya sa Gumaka, pinata pa siya. At to make the long story short, nagkapag-asawa siya. Pero nung binata pa siya, after yung mga Bible study niya, pag-uwi niya ng mission house, pagtulog niya, paghiga niya, pagpasok niya ng ilaw, may kumakampay sa kanya. So sa takot niya, binuksan niya ulit yung ilaw, pero biglang lumabas yung dark shadow doon sa bintana. Nakikita niya lumabas, lumipat doon. So hindi niya pinansin yun, na talagang rebuke lang siya, pinakita niya matatag yung kanyang pananampalataya, spiritually strong siya, so nakapag-asawa. Ngayon, as I recall it right, 7 months yung siya, yung misis niya. Ngayon, the same thing na naginip yung misis niya, nung yung tao, yung dark shadow nakikita niya, at para ba ng pakiramdam, hinihila yung baby palabas ng tiyan. So, nagulat si Pastor Jody, irinang-iri yung misis niya na para na daw nanganganak. Pero ang nakikita ng misis niya, hinihila ng dark shadow yung baby palabas. Lumabas yung baby, namatay. Kaya, parang medyo sabihin natin, umiwas na lang sila para sa lalong kung wars na mangyari, iniwanan nila yung place, hindi nila binilikan. At kami naman ni ng aking ex-girlfriend ko po yan kasi misis ko na yun. Ngayon, siya naman kami ay nakakatuwa dahil parang laging may nakamasid sa amin. Kinakausap ko na lang, pagpunta ko doon sa sound system, andun siya. Sabi ko, apalis ka dyan! Hindi kita kailangan dyan! So, aalis yun. Tapos, lilipat sa kusina. Oh! Nandito ka na naman! Sabi ko, lumabas ka dito, hindi kita kailangan dito. So, kami lang, prayer kami, night and day, kanta kami, kaya nga pati yung gitara nasisintonado. At buti na lang, magaling yung misis ko, tinuturuan ako. So, minsan nakanta kami nung gabi Beto Happy. Nakanta kami nung gabi. Sabi ko, kanta ka natin. Minsan makakanta kasi sintonado daw ako. Minsan makasabay sa akin, sintonado daw ako. Pati yung gitara sintonado. Sabi ko, sige, ikaw kumanta, ikaw mag-lead. Nagkataon po kami natulog na lang kami, hindi na kami kumanta. Okay. So, maganda yung mga experience namin last Sunday, talagang ginanda namin yung Sunday na in-expect ko may pamilya akong ma-attend, pero talagang gano'n na, pag nagsisimula ka, hindi mawala yung frustration na disappointment. So, in-expect yung mga taong darating, hindi dumating, at yung hindi in-expect na dumating siya, dumating. Kaya nakakatuwa, at yung prayer meeting namin, 4 kami, may 2 kami estudyante kasama. And praying na magtuloy-tuloy na po ito. No? At sabi ko nga doon sa mga pupunta, huwag muna ako kayo pumunta. Ako po magsasabi kung kailan po kayo pupunta. Dahil meron po kami hinahanda, hoping po pagka na-aprobahan yung mga proposal ko, lalo po sa isang university, magiging regular po ang teaching ko sa university yan, which meron po sila nasa mga 600 to 700 students from different courses, from different course. Okay. So, sa panalangin nyo po kami, kaya sabi nga po ng iba, talagang mahirap pakipaglaban yan. Unang salta lang namin, talagang nagparamdam na sa amin eh.
Sabi ko kay Happy, sabi ko, patatagin mo pananampalataya mo, otherwise, lagi niya tayong susubukan, lagi niya tayong itetest. Talagang minsan, pag pumunta ka sa pakiramdam mo, yung buho ko nakatayo eh. Naliligo ako, parang may nakaupo doon sa inidoro, nakatingin sa akin. Sabi ko, malis sa dikyan, tadyakan kita. Okay. So sa ating pag-aaral, I'd like to indwell dito sa ating topic. Since the climax, culmination to, ang naihanda ko pong message ay 4 pages. Sabi po ng aking may bahay, iklihan mo na lang, masyado na yan, kaya naging 4 pages, dapat ito 6 pages. Okay. So, ang ating pinaka-main is manual, mandate, faith promise. Manual, mandate, tsaka faith promise. Yung tatlong M, ginawa ko ng 4. Matandang, mayaman, madaling mamatay. 4 M. Yan yung mga kasabihan ng mga lalo yung na-overcome na ilang pag-iiwanan ng panahon. Okay? Sinasabi na, sige na, mag-asawa ko na, may 4 na M. Matandang, mayaman, madaling mamatay. Okay, pero ito po sa ating pag-aralan ngayon, manual, mandate. But this is supposed to read as medyo isinchronize ko, man-mandated manual on mission. Okay, man-mandated manual on or to mission. Okay, so ang text po ay kinuha ko ay sa Hebrews chapter 13. At maaaring sasabihin nyo ano ang koneksyon ng pag-aaral natin kung text na to dito sa ating lesson. Okay, so magsitayo po tayong lahat. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang sarap pakinggan. Yeah? Never change. At sa ating pong pinaka-topic, manual mandate, faith promise. Okay? Ito talagang, since na ito po yung pinaka-culmination ng ating mission, kaya niyo po magsalita ko hanggang alas 12:30. Okay na po ba? Breakfast man yata kayo eh. Okay, ako'y nagkapila. Okay. Sayang, wala rin yung mga tatay. Nabis namin kayo noong Friday. Sa susunod, kambing naman. Talaga may second na. Narinig mo talaga yung sagot sa likod eh. Okay. The faith promise. Instead of faith promise, I make it faith and promise. Okay? Now, paglilinilayin natin, sa manual, mandate, at yung faith with or faith and promise. So, I believe mga kapatid, it's quite difficult, medyo mahirap mag-develop ng pananampalataya na wala tayong alam na mga pangako. Do you agree? Mahirap mag-develop ng pananampalataya na wala tayong without promises. Kung walang nangako sa iyo, maniniwala ka ba? Kung walang nangako sa atin, maniniwala po ba tayo? And faith, it's quite difficult to develop faith if there is no promises. So why do we have faith? It says in Hebrews chapter 11, the faith is the substance. Take note the word substance. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. What is the substance of things we hope? Ano yung mga substance ng bagay na ating inaasa, ating ninanasa? The evidence of promise. Amen? So kung walang pangako, I believe, wala tayong pananampalataya. At naniniwala ko, bilang mananampalataya, meron tayong pangakong inaasahan, kaya tayo meron itong pananampalataya. And in Romans chapter 10, verse 17, faith coming by hearing, hearing by what? Hearing by the Word of God. And the Word is a promise. Amen? Who is the Word? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was the beginning with God.
All things were made by Him, and without Him was not anything was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. Sa John chapter 1, verse 1 to 5, kung babasahin ko ninyo. So the promise is the Word. Now, ito nga po sabi niya, and the light was the light of men. The Word is the promise. The Word was with God, and the Word was God. And as we have God, as we have the Lord, we should have the light. We have light, and we should have light. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. Ang liwanag, ang buhay ay dapat nasa mananampalataya, at siyang buhay na yan ay dapat ilaw ng mga mananampalataya. At ang problema, ang ilaw na yan ay hindi naunawaan ng sanlibutan o ng kadiliman. At ang sabi ng mga science declare that there is no such thing as darkness. Okay? Darkness now is just an absence of light, which I believe relatively right. Kasi kung wala ka namang ilaw, wala liwanag, puro dilim. Di ba? Puro dilim. So sabi nila, wala talagang darkness. Ang darkness is just absence of light. And by principle, this is why it is a challenge for those who have life in Christ to undertake the duty. To let the light as lights shine to be able to complete the light in the midst of darkness. Faith responds with duty and responsibility. Ang pananampalataya ay kaakibat, merong kaakibat na duty at responsibilidad. Kaya sinabi ko po, as sa paniwala, mahirap talaga mag-develop ng pananampalataya kung hindi mo alam na mayroong kang pangako. Pero yung pananampalataya mo ay mayroong kaakibat na responsibilidad. Amen? And it is arguably stated in Matthew chapter 5, verse 16, let your light shine before men that they may see your good work as product of faith. That they may see your good work as product of faith, that you may glorify your Father which is in heaven. This is an urgent command. Hindi lang ito ay basta sinabi, pero sabi niya, this is an urgent command ng Diyos na dapat, this is our duty, I should say. That let our life, let our light shine before men, or in the midst of darkness. It is our responsibility, duty responsibility, beloved in the Lord. And I would like you to take note for that. Mamaya lalalim po tayo. So, we understand that having faith promise, faith promise giving is just a manifestation of belief in Christ's saving grace. Kung meron tayong faith promise, ito po ay manifestation lamang ng ating pananampalataya sa biyayang kaligtasan ni Jesucristo. Manifestation. Okay? Manifestation, for we are saved by grace through faith, but sometimes we tend to hold back the grace to work in our life. Tayo ay niligtas sa biyaya. Ang sabi nga sa Ephesians, hindi ito sa atin, kaya wala tayong dapat ipagmalaki. So faith promise giving is just a manifestation of our belief in Christ's saving grace. Dahil tayo niligtas sa biyaya. But most of the time, beloved in the Lord, inahawakan natin, na-hold back natin yung grace, yung biyaya, kumilo sa ating buhay. Now, how does grace work in our life? Paano ang biyayang yan, ang grace yan, ang grasya na yan na kumilos sa ating buhay? Okay? Now, we are actually, beloved in the Lord, missing the point here. Giving is appreciated because alam natin ito ang order. Okay? Giving is appreciated because
it's an order and we felt obliged, but the substance of faith, it's not only giving. Substance. The faith is the evidence of things hoped for. The substance. Giving is not only, that is not actually the substance of our faith. That is just the manifestation of our faith. Now, ano yung sustansya ng ating pananampalataya? What is the substance? How do we substantiate our faith? Paano natin palulusugin yung ating pananampalataya? Nasaan yung sustansya ng ating pananampalataya? A progressive and productive believer is a witnesser. The Bible said, "He that winneth souls, soul is wise." So meaning, I would like to point out, beloved in the Lord, a progressive and productive believer is a witnesser. Is a witness. And the Bible said that he that winneth soul is wise. So in opposite, if you don't win soul, you are not wise. Amen? He that winneth soul is wise. So in opposite. Yan, sabi ko, ano to? Opposite. Ano to? Opposite. He that winneth soul is wise. So therefore, I would like to inculcate, I would like to exhort, I would like to say, na kung hindi ka magkakaluluwa, hindi ka wise. And beloved in the Lord, I believe with all my heart, the substance of faith is soul. Dito natin patitibayin, dito natin palulusugin yung ating kaluluwa, yung ating pananampalataya sa pamagitan ng pag-witness. Okay. Somehow, it seems we are excited to complete our faith promise. Kadalasan, now, please don't get me wrong, dahil alam ko lahat tayo excited na mabuo yung ating faith promise. At ako din po, I am not totally detaching myself with my wife doon sa ating mga pangako sa church. Kaya sabi ko nung Friday sa mga tatay, meron pa rin ako commitment dito. Hindi winaalis. Yung support nyo po sa amin, pinag-usapan na po namin ng aking may bahay na meron kaming kanton para sa building fund dito. At salamat nga po, dahil nabanggit ng pastor kanina, may mga pastor o kaibigan sa Quezon na talagang in-approach ako. At sabi nila, huwag ka magalala. Susuportahan ka namin, since nasa pioneering stage ka. May tumawag sa akin, at sabi sa akin, Brad, meron nag-offer dito, susuportahan na sila within 3 years, lalo pag pioneering stage. Sabi ko, salamat. So may mga pangako. At isang church doon sabi na, huwag ka magalala. Papanalain ka namin. Ilan mo na sinabi? So, mas maganda yung manalangin. Ipanalangin ka namin kahit sa mga po, hindi naman natutupad. Okay? Now, so sometimes, we are so excited to complete our faith promises, but alamin natin kung kailan tayo nakapagdala ng kaluluwa sa church. Ilang taon na tayo na-complete yung faith promise natin. But the question is, how many souls we bring to the church while we are completing our faith promise? Noong nakarang, before nung last Sunday pa ng ating koko, nung namatay yung pisa namin. Naka-program ang isip ko na mag-share doon sa lamay ng pinsan ko, pero hindi nangyari, kaya umuwi akong lumaan. Ganun pala yun. Pagka prinactice mo yung pangangaluluwa mo, yung pagbiwin mo ng kaluluwa, pagka hindi ka nakapagbiwin ng kaluluwa, masama ito. Yes. Pag hindi ka nakapagdala ng kaluluwa, parang pag yung sinabi ng Panginoon sa wait sa menu mo nagawa, asama na loob mo. Right. That is the substance of faith, beloved in the Lord. And sometimes, as I said,
Excited tayo makumpleto yung ating faith promise? But it sounds like we are just paying someone to do that work for us. Oh, anyway, may faith promise naman ako eh. Bahala sila mag-mission. Basta ako, kumpleto yung faith promise ko, hindi na ako mangangaluwa. Ganun po ba? Excited tayo. Kumpleto naman ang faith promise ko. At least, nakakatulong ako sa mission. Is that the substance of your faith? And in our text, introduction pa lang po yun. And in our text, God is the same yesterday, today, and tomorrow. He never changed, amen? He never changed as an immutable God. His words never change. Everything in the world shall pass away, but His word never pass away. Lahat ng bagay mawawala sa mundo, pero ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay hindi magbabago. Amen? Everything with us nor we have will deteriorate. Ano man ng mga bagay na meron tayo, magde-deteriorate yan, magbubulok yan. Our body deteriorates, and sad to say, even our faith sometimes deteriorates. Lahat na kung paano nabubulog yung katawan natin, kaya nakakalungkot, lahat ng bagay nabubulog, at masyado tayong nakapokus sa bagay na mahal natin, hindi natin mabitawan, hanggang lumaon. Pati pananampalataya natin nabubulok, nasisira. For God and His promise will not and never deteriorate. Ang pangako ng Diyos kailanman hindi magbabago. Amen. Okay, number 1. As man, God's plan to man never changed. Ang plano ng Diyos sa tao ay hindi nagbabago, hindi kukupas. Man means gents or gentlemen. So, we can see that in the creation, kung paano ang plano ng Diyos sa tao. He has planned for man even before the foundation of the world. Meron siyang plano, meron siyang mga pangako, maging bago man lang mailika ang tao o maging ang mundo. We created physically perfect. Diba? With soul and spirit. Pinanganak tayo na kompleto. When sin came into the world, creation became defective and defiled. Wala naman sigurong ipinanganak si Eva o mga tao noon bago nagkasala. Naupulag, utol ang paa. Diba? Naalala ko si Jabez, pinanganak ng kanyang nanay. Kaya sabi ng nanay niya, I bore him with sorrow. Ibig sabihin, si Jabez pinanganak na mayroong physically capabilities. With perhaps, putol ang kamay, hindi nga nila matrace o talaga matiyak kung ano talaga ang putol sa kanya. At sinabi nga nila, parang si Eric Chubichik. Yung putol ang paa, putol ang kamay. Puchikik. Puchikik. Hirap, lupa ako talaga yung struggle ako sa pagpupunaw sa opinion niya. Puchikik. So, ibig sabihin, we created perfect. Amen? Tingnan niyo po sarili niyo. Tingnan natin sarili natin. Meron ba tayong physical defilement? Meron ba tayong physical incapabilities? Wala akong nakita rito. Unless alam po yun ang putulan si Nanay Lagmay. But before, she was physically complete. Yeah, when sin came into the world, the creation became defective and defiled. Now, sabi nga ng mga old philosopher, noon daw nilikha ng Diyos ang tao, gumawa ang hell ng tao, sabi ng Diyos, let's make man in our likeness and image. So, ginawa ng Diyos ng angels, nag-form ng tao, inilagay sa oven. Nasunog! Sabi ng Diyos, ano yan? Sunog! Ayaw ko niyan! So, the second time around, gumawa ulit ang angels, nag-form ng tao, takot na takot, at inilagay ulit sa oven, at nilagay sa low degree. Nagkulang, nahilaw. Nahilaw. Sabi ng Diyos, ano ba yan? Pag hindi nyo na perfect yan for the third time, kaya susunugin ko. Galit, takot na takot yung mga angels.
Inilagay ulit sa oven. Finally, the perfect. Yan! Very good. So, beloved of the Lord, doon daw na-form yung tao. Yung sunog is the negro, and yung ilaw is the kano, and the tan na kinumagi is the Filipino. Well, hindi ba kayo, don't you feel blessed? Hindi ba tayo, I am proud to be a Filipino. Nagmamalaki ako bilang isang Pilipino. Kasi ano yung Pilipino? Yung Pilipino derived from two words. Pili na, pino pa. Imagine we are chosen and refined. Amen? Kaya lang Pilipino, ang sama ng ugali, hindi refined. Rap. Kaya hindi dapat Pilipino eh. Pili rap. So we're so blessed. We're so blessed. And we have to be proud as a Filipino. Hindi ko po maintindihan eh. Hindi po ako against sa mga foreign missionary. Kaya lang, hindi ko naman maintindihan bakit ang daming mga Pilipino pastor nagsusubiksik sa mga foreign land para mag-mission. At ang sabi nga doon sa Acts 1:8, be ye my witnesses unto what? Jerusalem first, Judea and Samaria. Mga beloved in the Lord, sa Quezon lang. Doon ko po napagtanto yun lang gumaka with 59 barangays. 3 lang po kami Baptist. 2 kalahati pa lang. Kasi nagsisimula pa lang ako eh. 2 organized na. Magkatabi pa. Nung sinimula po ang campus ministry hanggang sa Makati, siguro po meron mga 30 minutes drive from sa akin sa lugar ko hanggang sa pupuntahan namin. Sabi nga, kasama ko lagi si Shai. Sabi niya, dito maganda mag-Bible study. Very, sabi ko, parang virgin barangay yung lugar eh. Dito lang sa Pilipinas, beloved of the Lord, ang daming pwedeng missional. Dahil salamat kay Brother Marks and soon to be pastor. Amen. Remember, sir, yung sinabi ko, to be or not to be a missionary. Ngayon, missionary ka na. Kaya kung meron pa rito tinatawag, labas na! Amen? Ano mali mo? Si Jason? Amen! Eh? O si PJ? Amen! Si PJ. Oh. Labas na! Di ba ginagawa mo dito? Papasikip ka lang ng upuan eh. Jason, lalabas na yan. Okay. Now, minsan, kaya po sabi ko, minsan nag-organize, yung mentality ng Pilipino, minsan nag-organize ako ng convention para sa mga Filipino pastors. Ang hirap mag-organize ng mga convention Filipino, lahat Filipino, or yung mga pastor conference, kung alam nila kung sino speaker. Magtatanong sa akin, sino speaker? Amerikano ba? Foreigner ba? So pag nag-organize ka ng mission conference o convention para sa mga pastor at hindi Amerikanong speaker, hindi sila pupunta. Na-experience ko na yan for many years. Halos yun rin nag-organize kami ng mission conference. Pagka hindi Pilipino, hindi Amerikanong speaker, para hesitant sila pumunta. Parang gusto Dwight L. Moody at saka Jack Hart ang magsasalita. Aba, kung gusto nilang Jack Hart at Dwight L. Moody, pumunta lang sila sa Freedom. Pero dito, amen? Eh, si Father William lang. Pang Dwight L. Moody yan. White nga lang, hindi Dwight. O si Brother Reggie, pang Jack Hart yan. Jack. Lagi nagja-jack na sasakyan. Ay, just tulad ko, hindi ko po maintindihan bakit marami mga Pilipino pastor ang gusto talaga lumabas ng Pilipinas, samantala ang dami contribution na sa Pilipinas. Hindi na po siguro may kakailan sa inyo na ako ay halos nag-ikot for 25 years. Marami po. Hindi po natin inaakit ang mga bundok-bundok. Ang bundok peninsula, inaakit namin yan, kaya kasama sa mga pastor sa kayo. Pero kung isang pastor, Baptist pastor, umakit ng Balahaw. Talaga daw, sabi niya, pag ikaw umakit yan sa Balahaw, sila nagkaroon ng prayer gathering sa Balahaw. Yung Balahaw, kung ano, spiritista niya. Si Bishop Porto lang. Pagbaba niya, talaga daw lupay-pay sila.
Grabe, spiritual warfare. So, bye-bye. Talaga, hindi halos siya makabangon. Talaga nagpahinga siya maghapon ng Saturday. Siyempre, of course, may edad na rin. Alright. So, in Psalms chapter 8, verse 4 to 6, what is a man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. So, ito po ay binanggit din sa book of Job and Hebrews. Though naniniwala po this passage referring to the Lord Jesus Christ, right? And I believe that it could also address us as children of God. He gave us power and authority to become His children, His son. Amen? What is a man that thou art mindful of him? Imagine yung authority na binigay po sa atin. Ang sabi sa John 1:12, but as many men receive him. General term lang kasi man, pati kasama na babae. But as many as received him, to that gave him power. Gave him power. Gave him power. Gave him power. What is a man? Isipin niyo pong napaka-special tayo bilang isang tao sa Diyos. In Acts 1:8, after ye will receive power after the Holy Spirit come upon you. We have power. Yan ang program, yan ang plano ng Diyos sa tao. Kung ang tao ay nasira dahil sa kasalanan, but I believe, beloved in the Lord, ang plano ng Diyos sa tao hindi nagbabago. He never changed. He never changed. And He will never change. He gave us power, and God showing His care for the people, His passion and love, that despite the fall of man, He restored. His plan was the same. Never wavered, nor changed. He restored. Nagkamali ang tao. Nagkamali ka, nagkamali ako. But His plan never changed. He restored. Amen. He restored. Natisod ka ngayon? Well, alam mo kapatid, na dapat kang bumangon. Amen. Because He restored. He never changed. Mawala ka dito, God is still the same. He never changed. Right. Maglupasay ka sa putikan, God never changed. You don't win, it's up to you. God never changed. He's the same. The second, God's mandate to man never deteriorates. Mandate. Kaya sabi ko, mandated manual on mission. God's mandate to man never deteriorates. Mandated, required, delegated. Okay? What is His mandate to man? What about you? What about us? Do you know exactly ano ang mandato ng Diyos sa atin o sa inyo? Ano ang mandato? Kung si Bishop Porto pa matidinig nyo, sabihin niya, huy, linga-linga ka pa. Ano mandato ng Diyos sa'yo? Ganyan po siya mag-preach. Kaya ka wala natututunan pauli-uli ka eh. Ganyan po siya mag-preach. Uy, ikaw. Huwag ka na limingon, ikaw nga. Lilingon ka pa eh. Ano ang mandato ng Diyos sa'yo? Ano ang gusto? Ano ang utos? Ano ang mandate ng Diyos sa'yo? Ano ang requirements o delegated requirements sa'yo ng Diyos? Ay, naalala po si King Saul. Ano po nangyari kay King Saul? King Saul, ang sabi ng Israel sa mga tao, sabi ng Diyos sa mga Israelites na hindi pwede maging halis King Saul. Ano sabi ng mga tao? No! We'd like King Saul to be king of Israel. Sabi ni Samuel, sa pamagitan ng Diyos, pamagitan ni Samuel, hindi nga pwede. Kasi may personality si King Saul. Ano personality? Mamaya, matatalakay po natin yung personalidad. Ano personality? Nasabi ng Diyos, hindi pwede.
Ay sabi ng Diyos, ang sabi ng tao, nag-rally. Yun, rally sila ng rally, nag-EDSA Revolution. Nilibing na si Marcos eh, rally na naman. Ito talagang tao eh. Ayaw na kapayapaan. 27 years ng patay. Gusto pang buhayin para panagutin sa kasalanan. Now, beloved in the Lord, we are indeed living with crooked and wicked generation. Kaya wala tayong makita ang kapayapaan dito. Now, si King Saul, a king who lost a crown. He was dethroned. Kaya hindi yun namatay, kung he was dethroned, ibig sabihin nawalan siya ng corona, nawalan siya ng kaharian. Now, beloved in the Lord, gusto ko lang i-point out, ang lesson nito, sa buhay ni King Saul, pasalamat po tayo, sapagkat we have to be thankful and should very thankful because of His grace, we have eternal salvation. Amen? Dahil sa kanyang biyaya, meron tayong eternal salvation. Amen. Dahil sa biyaya ng Diyos, meron tayong eternal salvation, meron tayong kaligtasan na walang hanggan, may buhay na walang hanggan. If not, we will lose our salvation if we don't comply to the mandate of God. Kaya nangyari kay King Saul, ang sabi ng mandato ng Diyos kay King Saul, labanan mo ang Amalekites, itong mandato. Labanan mo ang Amalekites, patayin mo ang Amalekites, wala kang ititira. Kahit ano, wala kang ititira. Patayin lahat ng buhay. Eh, sa military term pa yan, pag sinabi ng Commander-in-Chief Mapping Operation, 1972, natatanda ko na yan. Pag in-order ni President Marcos, mapping operation, mga sundalo nasa Hulu, nasa Sulu, lahat ng island doon na puro rebelda, bubumbahin niya. Kaya yan si Nortis Waring, ilang taon niya hinanap, hinanting ni Marcos. Binubomba talaga nila ang Hulu Sulu. Cotabato. Pati buhay, pati bata, patay. Yun ang Commander-in-Chief. Yun ang mandato ng Commander-in-Chief. At yun ang mandato kay King Saul ng Panginoon. Eh, medyo hindi focus si Saul. Kaya ginawa niya, pinatay niya ang Amalekites, pero he spared King Agag, right? At nag-uwi sila ng mga valuable things galing sa Amalekites camp. At ang alibi, tingnan niyo po, take the word alibi. The King Saul, we spared King Agag because we would like God Himself destroy King Agag. Anong mandato? Patayin. At the soldiers, the army took valuable things from the Amalekites camp. At sabi nila, we will offer this as a sacrifices unto the Lord. Ang galing. Kaya pag sinabi nila, dati sinabi ng pastor, walang gadget sa kalagitnaan ng congregation. That is the mandate. Walang gadget, kaya please, paki-off o silence sa mga gadget. Believe me, baka habang may nagsasalita na may nagte-text pa dyan. Naka-silent na. Sinabi ng Diyos, that is the mandate. We have do all things, or let all things be done decently and in order. Do we think we are doing things decently in order? While we are hearing, we are listening the word of God, we are texting. Is that decently in order? So what is the mandate? Ano talaga ang mandato ng Diyos sa bawat isa? Kaya pasalamat po tayo dahil kung hindi, wala tayong kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon ng Diyos kay King Saul, it repented me to make the king of Israel. Baka mamaya sabihin natin sa atin ng Diyos, nangihinaya ako. Well, of course, God is immutable God, He never changes. Hindi siya kailangan nagsisisi. Yung word na repented sa salita ay nangihinayang. Nanghinayang siya na naging hari pa, ginawa niyang hari si King Saul. Ano kaya sabihin ng Diyos sa atin, one of the say, nanghinayang ako, naligtas ka pa, hindi ka naman lumago. Nanghinayang ako na active ko sa church every Sunday pero wala kang nadalang isa mang kaluluwa. Nakapanghinayang. So we have to be very thankful. Otherwise, kung nawawala ng kaligtasan, marami
bakis ang hindi ligtas. Amen! Kung nawawala ang kaligtasan, beloved in the Lord, marami ang hindi ligtas dito ngayon. If we don't comply to the mandate of God, but it's so shameful that we are abusing His grace. Inaabuso natin ang biyaya ng Diyos. When God said, don't neglect the assemblies of ourselves together, ang daming alibay. Busy ako. May trabaho ako. May dumating na bisita. Buwisit tuloy. Alam mo, minsan nakakalungkot yung magte-testimony tayo. Ang galing ng Diyos. Pinagpala ako sa loob ng isang linggo. Nag-provide siya sa akin. Ang dami niya binigay sa akin. At sasabihin na ang ganda ng Diyos, ang buti ng Diyos. Yes, beloved in the Lord, napakabuti ng Diyos. Kaya naman di siya nagbabago. Pero ang tanong, kailan tayo naging mabuti sa Diyos? Lahat ng provision na sa atin, ang buti ng Diyos. Ang galing ng Diyos, He never changed. Nagkakamali na tayo, He never changed. Ang biyaya ng Diyos na abuse natin. Right? Kaya pasalamat tayo, hindi nawawala ang biyaya ng Diyos. Otherwise, wala tayong kaligtasan. Believe me. Mas marami pupunta sa impyerno kaysa sa langit. He never changed. The beloved in the Lord, don't let overcome by things in the world. Pag sinabi ng Diyos, yan ang mandato ng Diyos, let not forsake the assemblies of ourselves together. Paulit-ulit na lang. That is the mandate. Amen? That is the mandate. Pero maraming alibis. Now, naalala ko nung October 8, nagkaroon kami induction ceremony. At in-invite ko isang teacher. Sabi niya, hindi ako nakaten dahil sabadista siya. Now, sabi ko, ang galing mo ah. Saludo ako sa'yo. Sabadista. Alam natin Sabadista, pag Sabado, yung church day nila. Now, ang point dito, beloved in the Lord, na-challenge lang ako. If the Sabadista, the Iglesia ni Cristo, okay, hindi uma-absent pag church day. Ang Iglesia ni Cristo required sa kanila pag Sunday nasa church. Kaya walang magawa ang management. Okay? Now, ito po ang point. Lagi natin dinadahilan ang trabaho pag Sunday. Okay? But if you are an excellent employee, you are an asset to the company. You can demand from your boss, boss, today is Sunday, this is my Lord's Day. Kasi ang problema, hindi tayo makapag-reason sa boss dahil alam natin tayo mismo hindi excellent employee. We are not an asset to the company. Kaya naman kami po ay nasa isang manpower agency pa at eksakto ako po ang nasa interviewing committee. Pag nag-interview ako, hindi talaga interview ginagawa ko. Tinuturuan ko kung paano sumagot yung employee. Kung paano siya in-interview, tinuturuan ko kung paano siya sumagot. Now, ang sabi ko, pag ako in-interview, sasabihin ko sa management na kaya ko yung trabaho and I am capable to do the work. I am honest and I would like to be an asset to your company. I am not after to what you are giving, to what you are going to compensate me, but I would like, my goal is to be an asset to your company. Pag yan ang sagot mo sa employer, I said, paano ka? Paano tayo magiging asset sa company? Kaunting trabaho, nahirapan tayo, then resign. Okay? How can we be an asset to the company? Kaya tuloy, hindi tayo makapagsabi, boss, today is Sunday or tomorrow is Sunday, that is Lord's Day. Hindi ako pwedeng umabsent sa church. Sinong Kristiyano ang makagawa niya? Believe me. Mark my word. Sino? Taas ang kamay. And in Psalms chapter 19 verse 7 to
13. Basahin po natin. Psalms 19. Ito ang ganda nito eh. The manual, okay? The manual of God to man is precise. Wait. Magpasyata. Oh yes. The third na tayo, third. Hindi ko na mention yung third. Third, God's manual to man is precise and accurate. Okay? The first one is God's plan to man never deteriorates. The second is what? The mandate never deteriorates. The first one is the God's plan to man never changes, right? So never deteriorates. So dito third, God's manual to man is precise and accurate. Precise and accurate. Manual, handbook. But bago dyan, ay naalala ko nga po yung sabi ko, ay may nag-offer sa akin yung aking dating kaibigan na sisweldo na ko ng 18,000 basic salary and plus 2,000 allowance. Pero nakita ko yung word na hindi talaga maging appropriate sa akin bilang isang mananampalataya. Mag-drive ako ng mga employer, no, galing na Saudi, galing na Singapore, mag-drive ako, ipapasyat sila doon sa pumuputi-putitap na lugar. Lugar na hindi ko napuntahan, nalaman ko dahil lamang sa kanila. Kaya sabi ko, hindi ako para dito, I will resign. 20,000 naman. Nung nandun na po ako sa Quezon, may tumawag sa akin ang Malaysian Embassy. Gusto nila akong kunin as office assistant and escort driver ng Prime Minister. With, of course, compensation well. Or compensation well. Tinanggihan ko dahil nagsisimula na po ako sa Quezon. Sayang. Dollar. But hindi po sayang. Hindi po sayang. Dahil alam ko, mas malaki bibigay sa akin ang Panginoon sa akin. Ngayon nga po, nagpipray na kami ng lote. Amen. At hindi lang po ba sa lote, may kasamang kambing at baka. Kaya pag kayo pupunta doon, maglilitsyon kami ng kambing. Amen. Yan po ang lagi inaasamasan ng mga tatay. Dapat ko sana magdadala ko ng kambing ngayon eh. Kaya lang sabi ni Mr. Jack Hiles, wag na ngayon, walang magluluto eh. Okay. The third, God's manual to man is precise and accurate. Handbook. Handbook and labor intensive. Now, beloved in the Lord, ito po ng pagtanto, no? Yung, ang antonym ho pala ng manual is mental. Okay? Ang antonym ng manual is mental. Meaning, manual has something to do with mental aspect of man. Yung manual, no, na aralin ay meron pwedeng gawin sa mental ng tao. So, neurologically, let's take a look. No, let's study the conflict between mind and heart. So, that is why we need manual. Ito po yan eh. Ito, habang kaya nagpapasalaw sa Panginoon habang pinag-aaralan ko ito. Ano po sabi ni James? James said, a double-minded man is unstable in all his ways. Right? Now, do you think James says is only all in the mind? So sabi niya, a double-minded mind is unstable. Naunawaan ba natin o nasasakin ba natin na ang sinabi ni James ay lahat sa isip? Unstable in all ways. A double-minded mind. But beloved in the Lord, I believe it's not. The maturity of any individual believer is not based only in the mind but in the heart. Ulitin ko po. The maturity of any individual believer is not based only in the mind, but in the heart. Do you notice that sometimes you might tell you to witness, but you don't feel like witnessing?
Yung minsan ba na gusto mo, inisip mo, sinabi na isip mo, witnessan mo yan. But you don't feel like witnessing. Hindi mo maramdaman na gusto mo siyang witnessan. Conflict between mind and the heart. Alright? Conflict. Mag-aaway. Now, your mind telling you that it is Sunday and have to go to church, but your heart provoking you not to go. Not to go. That is the conflict between mind and the heart. Iniisip ng isip mo, sinabi ng isip mo, oh, linggo ngayon. Sabi ng puso mo, I don't feel like going. Masama pakiramdam ko. Biglang kumirot ang puso ko. Lalo pag sa uwi, bigo ako. Sa uwi na, bigo pa. Pero Mags, hindi ka sa uwi. At hindi ka mabibigo. Kung medyo ididilat mo lang na konti ang iyong mga mata, hinarap na sa tiyan ng Panginoon. Okay? Baka next year, January, pwede mo na siyang isama. So, okay na ba yung lisensya mo? Okay na. Yung marriage license mo? Okay na. Bukod sa ordination, next year, magkakasal ka dito. Ano nga lisensya ko eh. Okay. So that is all in the mind. When the mind tells you to go to church, your heart provoking you not to go. The Bible said, my spirit is willing, but the flesh is weak. My spirit is willing, but my mind is willing, but my heart is weak. So that's not only all in the mind. When James said, a double-minded man is unable in all his ways, but it's in the heart. Eh, yan ang conflict lagi eh. Kaya nga, totoo yung kasabi ng matatanda na kung ikaw magkakaroon ng asawa, wag lang puso pa iralin mo. Gamit utak! Utak! Kaya wala ang utak sa ulo, nasa puwet. Kaya wag lang puso ang gagawin kasi nga totoo nga. What the Bible says, ang feelings natin, emotion natin, pag nakadepend lagi ang ating relationship sa emotion, I tell you that, hindi magpa-prosper. It should be incorporated ng feelings and mind by principle. Okay. Ako po, ito, hindi ko lang po sasabihin. Sabi ko, Panginoon, ayaw ko na pong mabigo. Ayaw ko na mabigo. Madaling manligaw eh. Madaling mag-girlfriend. Magturo lang ako, bukas may girlfriend ako. Sinabi nga sa akin ng estudyante, sir, I love you. Kasabihin ko nila, I love you too. Kami na. Minsan nagbiro ako, SLSU. Sabi ko, mga estudyante ko po, mga listeners ko ay BSEd. Sabi ko ay mga BS Education, Bachelor of Science of Education. You know what, beloved students, I am also a doctor. Sana na doctor kayo? I am a doctor. I have my doctorate degree. I am also a graduate of BSPM. Sabi ko, sabi ng estudyante, sir, hindi namin alam yun, namin BSPM. Saan doctorate degree yan? Sabi, sir, ano ngayon? Bachelor of Science in Baby Making. Sabi ng isang estudyante, sir, pasubok. Ganun kadali eh. Pero yun lang, sabi ko, Lord, ayaw ko nang mabigo, ayaw ko nang ma-disappoint. Now, kung sino ang magiging partner ko ngayon, dalhin mo siya sa akin, hindi na ako manliligaw, ikaw manligaw. Okay? At ang gusto ko, kung sino yung magmamahal sa akin, despite kung ano ako, hindi ako mahirap magmahal. Okay? Like story lang. Nung magkita kami ni Mrs. Librando. Hindi ko pinansin ngayon nasa office. Officer ako ng office eh. Corporate secretary. Nag-a-apply na trabaho. Hindi ko pinansin yan. Pero tinignan ko eh. Yung papasok na ako ng elevator, tinignan ko, sabi ko. At magsabi ko, pag siya lumingon sa akin, tapos. Yung pagpasok ko ng elevator, sabi niya, Yun pala yung sa'yo.
Na-assign kami sa mga job fair. Okay. Doon ako may napansin sa kanya nung naglalakad siya. Unahan ko. Sabi ko, Then, finally, hindi ko alam, nalagay kami. Hanggang sa later on, sabi pa kanya, hindi mo ako matalaga na. Sabi ko, siguro love ka ni Lord. But then, today, I frankly and honestly say, I love her. Kasi sinabi ko sa Panginoon, kung sino yung magmamahal sa akin despite of my character, my personality, yun ang mamahal. Kaya hindi naka-base emotion. I'm more on principle. Right? Okay. So that is the conflict between mind and heart. So, ang sabi po, the Bible said, okay, sa Joshua chapter 24 verse 15, if it seems evil among you to serve the Lord, to witness, choose you this day. Kung inaakala mo na masama ang maglingkod sa Diyos o mag-serve sa Lord, mag-witness, mamili ka sa araw na ito. Mamili ka. Today. Today. I challenge you today. Kung inaakala mong masama ang maglingkod o mag-witness para sa Panginoon, mamili ka today. Ngayon. This is the challenge. And Elijah challenged the people. Sabi niya, hanggang kailan kayo magkakaanlangan sa inyong dalawang isipan? Hanggang kailan kayo mag-aanilangan? Hanggang kailan kayo magiging doubtful? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo. Kung mag-witness, mag-witness. Kung mag-church, mag-church. Kung mag-mission, mag-mission. Amen? Kung hindi natin sigurado kung paano tayo maglilingkod at mag-aanilangan tayo sa dalawang isipan, sabi nga niya, kay Baal, sumunod ka na. Sumunod ka na. Okay? Ano bang ginagawa mo dito? Kung ayaw mo talaga maging faithful, choose you this day. Today. Mamili ka ngayon. Kung hindi ka maglilingkod, hindi ka mag-wait, kailan pa? Kung hindi ka mangangaluwa ngayon, kailan pa? Aba, beloved in the Lord, kaya sabi ko kay Pastor Climax to, baka hindi nyo na pag-preach next time. Sabi ko, kung ako magkaka-church, magkaka-member, hindi ako maglalabay ng miyembro. Kung matigas ang ulo mo, lumayas ka dito. Malis ka. Papasikip ka dito eh. Maraming kaluwang pwede mo po dyan. Amen? Not just you this day. Kung evil, if it is evil, seems evil to serve the Lord, choose you this day. Kung magiging tapat ka, maging tapat ka na. Kung maglalabay-lalabay ka pa, maglalabay ka na lang. And if we understand clearly and inculcate it into our mind, the precise details and accuracy of God's manual, we will be ashamed of not executing them. Mahiya tayo. Mahiya tayo. Members, mahiya tayo. Kung naunawa natin ang mandate o manual ng Diyos sa atin precisely and accurately, mahiya tayo dito. Huwag ka na mag-testimony na pinagpapala ka ng Diyos. Okay? Ako hindi ako pala testimony na tao. Dahil honestly, isa nahiya pa ako sa Diyos. Mula nung sinabi ng Panginoon sa sinabi ng isip ko, witnessan, hindi ko witnessan, ang sama ng damdamin. Kaya hindi ako nagpapawala ng crack sa pagko. Kahit saan ako mabuta sa mga ng jeep, paglakad sa bus, hindi ko. But if we understand clearly, beloved in the Lord, but if not, mahiya tayo. We are just like a mirror, or we're just like a person looking ourselves in the mirror, then forget who we are. We are just like a natural man, don't discern spiritual things, don't comprehend God's manual, for He is spiritually discerning.
Walang alam. Walang pakialam, passive. Walang personalidad. And in Psalms chapter 19, verse 7 to 13, ano sabi dyan? Sino pala? Okay, kung kayo biro kung magkakatotoo. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired. More to be desired are they than gold. Na dapat ito ang desire natin, itong manual ng Diyos. Kesa sa mga ginto. Well, alam ko malalaking sweldo ninyo, alam ko makakatulong po tayo sa gawain sa ministry, but the substance of faith is sold. And in Timothy chapter 3, verse 15 to 16, and that from a child thou hast known all Scripture, which are able to make thee wise. Kung alam po natin ang salita ng Panginoon, ang manual ng Diyos, which is precise and accurate, we are able to make thee wise unto salvation through faith in Christ in Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect through furnished, thoroughly furnished unto good works. And Hebrews 4:12, alam po ninyo yan, i-jot na lang ninyo, okay? So the manual of God to man is accurate and precise. Ephesians chapter 4. So jot nyo, Ephesians chapter 4, the walk and service of the believer as in Christ. Okay? Chapter 4, verse 17 to 29, the walk of the believer as a new man in Christ. As a new man in Christ, verse 17 to 29 and chapter 4 in Ephesians, put off the old man and put on the new man. If we learn Christ. Kung natuto tayo kay Jesucristo sa Panginoon, at dahil sa biyaya ng Diyos na sa atin, let's put off the old man. Let's put on the new man. Amen? Let's put on the new man. And verses chapter 30, verse 2 32, the walk of the believer as indwelt by the Spirit. Ito narinig ko kay brother, kay Pastor Max kanina, grieve not the Holy Spirit. Beloved in the Lord, many times, kung praktisado tayo sa good work, bunga ng ating pananampalataya, isang pagkakamali na hindi natin ginawa, yung sin of commission, mag-grieve ang Holy Spirit. At pag nag-grieve ang Holy Spirit, because we are the temple, grieve ang katawan natin. Manlalamya tayo, manlalambo tayo. At kung if you really understand and inculcate the manual and preach the manual of God, the precise and accurate manual of God, I tell you, beloved in the Lord, yung Holy Spirit come nag-live, pati katawan natin, malaki. Kakasakit tayo. Pero kung hindi, sayang. Parang wala sa atin yung power na sinabi sa John 1:12. Sa Acts 1:8. Sa Ephesians chapter 5, the walk of the believer as God's dear child. Ito may pinag-aralan namin ng Friday ng mga tatay. Be therefore followers of God. As dear children, let no man deceive you with vain words. Verses 18 to 33, the walk and warfare of the believer as filled with the Spirit. So merong power. Kaya I don't believe na isang mananampalataya hindi mo kaya mag-witness. I don't believe it. If you have that power. Amen? If you apply that power, hindi mo pwede sabihin na hindi mo kaya. And Ephesians chapter 5, the walk of the believers as God's dear child, and verses 18 to 33, the walk and warfare of the believer as filled with the Spirit, with power. In Ephesians chapter 6, the warrior as the Spirit-filled believer. Kaya kami, sabi ko, kadalasan kay Shine, kung nato kami, let's just pray. Pag meron ka naramdaman, review mo, mag-pray ka, huwag mo nang pansinin. Kaya isang bubulong siya sa akin. Hindi ko nilang kinikwento sa kanya, isang katabi namin, tutulog. Oo, isang para may kumingit na sa bato ko. Pwes ka dyan. Kaya pinapansin. Subukan niyo ito. Iba ito kayo. Ako, sinaliligo ako, itong buko nito, ginagano. Naramdaman ko, ganyan, ganyan. Masakit
I claim this Ephesians chapter 6. The warrior. And last, God's mission for man is large and great. Mission, task of undertaking and operation as duty. Mission, task of undertaking and operation as duty. God's mission for men is large and great. First Chronicles chapter 29 verse 1, the work is still large and great. Nehemiah chapter 4 verse 19, the work is large and great, yet we are separated from one another. Ito nga eh. Kaya hindi makompleto yung mission eh. Dahil laging merong disunification. And 2 Chronicles chapter 24 verse 5, we have to hasten the work. Now, beloved in the Lord, hindi na ako masyadong papakaba dito. Pero kung kwento dito sa Gumaca o sa probinsya, merong nagpagalingan, fiesta. Ito sa aming bagay ni Sir Max. Sabi nung mayor, kung sino ang magpapaiyak din sa kalabaw niyan, may 1 milyon. Oh. But, meron sumali. 2 kapitan. 3 aktori. At isang pastor. Ginawa na isang kapitan, hinataw, parang umiyak yung kalabaw. Sabi ng kalabaw, hinataw ulit. Sabi ng kalabaw. Tapos yung isa naman, talo yung isa. Yung pangalawa, may ginawa. Pinitit yung nakalawit sa kalabaw. Sabi ng kalabaw, pok! Nagalit yung kalabaw. Sabi ng kalabaw, malagya ka. Baka mag-ibaw pa ako. Ngayon, yung talo yung pangalawa. Yung pangatlo, lumapit. Sabi niya, pastor. Isip, galing yung pastor talaga eh. Binulungan yung kalabaw. Sabi ng kalabaw, binulong ulit. Lumukod yung kalabaw. Gulgul yung kalabaw. Yung pangatlong bulog. Sabi ng takbo yung kalabaw, takbo. Palakpak yung mga tao. Sabi ng mayor, ang galing mo ah. Anong ginawa mo? Anong binulong mo? Sabi ng pastor, pastor ako eh. Nagutom ako. Naunawaan yung kalabaw. Wala akong kakain. Kakainin kita. Di takot yung kalabaw, umiyak talaga. Tapos, ano pa yung binulong mo? Sabi ng mayor, bakit tumakbo? Ibinulong daw niya sa kalabaw. Gusto mo maging pastor? Takot. Takot. Sa gutom, nangangayain yung pastor, walang makain. Yun yung binulong niya sa kalabaw kasi pagka nakakainin kita, takot yung kalabaw. Gusto mo maging pastor? Tumakbo yung kalabaw. Ay, kaya mahirap ang pastor, Brad. Kaya binibigyan namin ng idea. Baka may experience po rin na-experience namin. Baka akala mo, ang katabi mo ay girlfriend mo, yung pala iba inihimas mo. Mag-ingat ka. Okay. Now, beloved in the Lord, in conclusion, I beseech you, beloved in the Lord, that may this message of God challenge each one of us. Now, mag-challenge sa atin to, I believe with all my heart na dapat natin pakinggan to because we are now in the last days. And as I said a while ago, we are dealing with crooked and wicked generation. Hindi natin alam kung ano pwede mangyari bukas, hindi natin alam pwede mangyari mamaya. Sino nakakala? Nabuhay ka pa paglabas mo dyan. Wala, di po ba? And if your heart and mind are open and ready to accept this challenge, this is not for you. Hindi ito para sa atin, hindi ito para sa inyo. And I just say that you might be contaminated with apostasy virus as is stated in 2 Timothy chapter 3. And if you don't realize your status now and be a witness when tomorrow might be too late. The substance of your faith is just in word and by words. Yung sustansya ng pananampalataya natin ay puro salita lang. Puro salita lang. Walang substance. Walang sustansya.
Maaaring nakakapagbigay tayo because we believe that it's an order. At alam natin, nag-glorify natin ng Panginoon, but I am emphatically saying that winning soul is the substance of our faith. The substance shapes our faith. Then, pag hindi natin ginawa to, don't expect promises from the Lord. Yung natatanggap mo ngayon, katiting lang yan. But, believe me, God never changes. Ano yung blessing mo ngayon? Never change. Nag-backslide ka ngayon, hindi ka sumusunod sa Diyos, God will never change. The same, yesterday, today, and tomorrow. Hindi siya magbabago. Kung yung blessing mo, yan pa rin yun eh. But don't expect much. Don't expect much. Mari magulat ka one of these days. Bakit may nakita ka may mga blessings? Sabi siya ng Panginoon sa'yo yan. Hindi mo na nakuha, hindi mo na tinanggap. Because you might pass the promise. Right? Beloved in the Lord, the substance of faith is hope. If this message bless you and challenge you, you will be here every Sunday with hope. But if not, matisod ka, lalayas ka. Alas ka rito. But I guarantee you, saan ka man magpunta ng church, hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Kung gano'n ang attitude mo dito, lumipat ka man ng ibang church. Gano'n din ang attitude, magiging worse ka doon sa pumunta. And you will never bless again. Kung hindi ka na-challenge, kung natisod ka sa mensaheng ito, this is not for you. But, beloved of the Lord, God never changes. He's the same today, tomorrow. He never changes. Sino talo? Huwag ka mag-witness. Alalahanin natin na, isipin natin, hindi tayo kailangan ng Diyos. Ang Diyos ang kailangan natin. Amen? Hindi ka sumunod, kaya sabi ni Elijah, kung evil, kung masama ang maglingkod at hindi ka mag-isip, isipin mo ngayon. Maniwala ka ngayon. If not, this is not for you. Aalis ka sa church nito, wala kang blessings, at kahit sa ka magpunta, wala kang blessings. I declare that in the name of the Lord. Thank you so much, everybody. Lagi.